Ang Alcatraz ay isa sa mga pinakatanyag na bilangguan na matatagpuan sa Estados Unidos, kahit na hindi na ito bukas sa loob ng maraming taon. Opisyal na isinara ang kulungang ito noong ika-21 ng Marso taong 1963, pagkatapos na mag-operate ito ng mahigit 29 na taon. Sa paglipas ng mga taon, nakabuo ito ng isang reputasyon para sa sarili nito, lalo na dahil sa lokasyon nito sa isang isla na hiwalay sa mainland. Pero bakit nga ba isinara ang Alcatraz? Yan ang ating alamin sa ating kwento ngayon, kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong kagaya nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ang Alcatraz ay dating maximum security na kulungan na matatagpuan sa Alcatraz Island sa San Francisco Bay, sa baybayin ng California. Ito ay isang lugar na parang pagpasok mo pa lang, ay parang hindi ka na makakabalik o doon ka na habang buhay. Doon nakakulong mga high-profile na tao, mga kwento ng karanasan ng mga preso at paksa ng mga kwento na naging bangungot sa buong bansa at sa buong mundo. Pero, bakit nga ba nagsara ang Alcatraz? Opisyal na isinara ang bilangguan dahil masyadong mahal ang maintenance. Nangangailangan sana ito ng humigit kumulang $3 milyon hanggang $5 milyon para sa karagdagang maintenance work at restoration upang panatilihin itong bukas. Hindi pa iyon kasama ang ginagastos sa pagpapatakbo na kinakailangan ng Alcatraz sa araw-araw. Nagkakahalaga ito ng halos 3 beses na mas malaki pa para patakbuhin ang kulungang ito kung isasaalang-alang ang gastos per capita bawat bilanggo. Ang lahat ng kinakailangan ng bilangguan ay dinadala sa pamamagitan ng bangka, ang tubig, mga panustos, panggatong, at pagkain ay kinailangang dalhin sa pamamagitan ng bangka patungo sa bilangguan. Kung ang dami ng supply ng inuming tubig na kakailanganin ng Alcatraz, ang mga gastos ay talagang lomo-lobo. Bawat linggo kasi ay humigit kumulang 1 milyong galon ng fresh water o inuming tubig ang kinakailangang ipadala sa isla ng Alcatraz sa pamamagitan ng barge. Ang mga gastos sa pagpapatakbo o pag-o-operate sa bilangguan ay nanganganib. Kaya habang tumatagal ang pag-o-operate ng Alcatraz, ay lalong lumalaki ang expenses at maintenance nito, at nahirapan na itong punduhan. Kaya noong March 21, 1963, ay formal nang isinara ang Alcatraz. Ang Alcatraz Island ay naging isang Park Service site noong 1972 at ang mga pinto ay bukas sa publiko para sa mga paglilibot sa Alcatraz Island noong 1973. Pagkatapos itong isara at naging opisyal na isang tourist attraction, ang isla ay abandonado na. Maraming mga panukala ang iminungkahi tungkol sa kinabukasan ng isla at ng bilangguan, kabilang ang paglalagay ng isang rebulto doon o isang hotel at shopping center complex. Taon-taon, higit sa 1 milyong bisita ang pumupunta sa isla, na dumadaan dito mula sa lahat ng 4 na sulok ng mundo. Ito ay isang kaakit-akit na lugar upang galugarin, at isang pagkakataon upang makakuha ng malapit at personal na mabisita ang pinakakilalang bilangguan sa mundo. Ano ang masasabi mo sa kwento natin ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin at muli. Hanggang sa susunod pa nating kwento.